Maraming mga Pilipino ang nagtitiis na magtrabaho sa ibang bansa, mabigyan lamang ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Ang akala ng karamihan ay masarap ang kanilang buhay, ngunit ang hindi nila alam ay ang halos lahat ng gastusin ng isang pamilya ay sa kanila nakasalalay. Ikaw, isa ka bang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa na nagtitiis ng hirap para sa iyong pamilya? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Masayang masaya ang mag-asawa na si Aling Susan at Mang Florentino matapos nilang mapagtapos sa pag-aaral ang kanilang panganay na anak. Pareho silang magsasaka, ngunit kahit nahirap sila sa buhay, ay mataas talaga ang pangarap nila para sa kanilang dalawang anak. Nay, Tay, maraming salamat po dahil alam kong nagsisikap po kayo para lamang po mapagtapos ako sa aking pag-aaral. Masayang sabi ni Jericho. Walang anuman anak, basta palagi kang maging isang mabuting tao at tuparin mo ang iyong mga pangarap. Masayang sabi ni Aling Susan. Nang dahil doon ay agad naghanap ng trabaho ang binata dahil nangako ito sa kanyang sarili na susuklian niya ang lahat ng paghihirap ng kanyang mga magulang. Gusto din nitong tulungan ang dalawang matanda sa pagpapaaral sa kanyang bunsong kapatid. Isang araw ay masayang-masaya naman si Jericho na sinalubong ang kanyang mga magulang. Natanggap po ako sa trabaho. Huwag po kayong mag-alala dahil tutulungan ko po kayo sa mga gastusin sa bahay. At ako na po ang magpapaaral sa aking kapatid. Masayang sabi ng binata. Masayang-masaya rin ang mag-asawa matapos malaman ang magandang balita. Mabuti naman anak at agad kang magkakaroon ng trabaho. Hindi mo naman kailangan na tulungan kami sa mga gastusin dahil kaya pa naman naming magtrabaho ng tatay mo. Paliwanag ni Aling Susan. Ngunit para kay Jericho ay gagawin niya ang lahat para gumaan ang buhay ng kanyang pamilya. Gusto niyang bumawi muna sa mga ito bago niya tuparin ang pangsarili niyang kagustuhan. Hindi na importante sa kanya ang kanyang sarili dahil naiisip niya na tumatandang mahirap si Mang Florentino at Aling Susan. Nay, Tay, hayaan niyo po na bumawi ako sa inyo. Kahit na kailan ay hindi niyo po naranasan na magkaroon ng masaganang buhay nang dahil sa pagpapaaral sa akin. Gusto ko po na maramdaman niyo ang resulta ng inyong pinaghirapan. Sagot ni Jericho. Kinabukasan ay agad pumasok ang binata sa kanyang trabaho. Hindi nito akalain na hindi pala basta-basta ang bagkita ng pera. Mahirap pala ang buhay ng isang taong nagtatrabaho. Lumipas ang isang buwan ay araw na ng sweldo at nang kwentahin ni Jericho ang pera para sa kanilang mga gastusin ay wala talagang matitira. Hindi pala talaga kakasya ang aking pera para sa aming buwan-buwan na gastusin. Higit sa lahat ay hindi rin pala ako makakaipon para sa aking sarili. Malungkot na sabi ng binata sa kanyang sarili. Sa pag-uwi ni Jericho sa kanilang bahay ay agad niyang ibinigay ang pera sa kanyang nanay. Nay, ito po ang pera para sa pag-aaral ni Melanie. Pasensya na po kung hindi ko kayang babayaran ang bayarin sa kuryente at tubig. Mawawalan po kasi ako ng panggastos sa aking sarili. Nahihiyang sabi ni Jericho. Ngumiti naman si Aling Susan dahil kahit may sariling pangarap ang kanilang anak ay hindi sila kinakalimutan. Anak naman, sobrang laking tulong nito sa amin. Sa totoo lang ay hindi mo naman responsibilidad na pag-aralin ng iyong kapatid. Nahihiyang sagot ni Aling Susan. Nang dahil sa sagot ng matanda ay napasimangot ang binata. Talagang gustong-gusto ni Jericho na umambag sa kanilang gastusin sa bahay. Ano po ba kayo, Nay? Wala naman pong masama sa aking ginagawa. Kaya wag niyo na po akong pigilan. Seryosong sabi ng binata. Lumipas ang isang taon ay patuloy na tumutulong ang binata sa kanyang pamilya. Nang dahil doon ay wala talaga siyang naiipon na pera. Nakikita niya ang kanyang mga katrabaho na nakakabili ng kanilang mga kagustuhan dahil wala silang pamilya na tinutulungan. Pangsarili lamang ang pera at walang pinapaaral na kapatid, samantalang siya ay nagtitira lamang ng pera para sa kanyang pangkain.
Nakapagtapos nga ako sa pag-aaral, pero ang liit pala ng sweldo kahit nagtatrabaho ka sa kumpanya. Ano kaya ang kailangan kong gawin para makaipon ako ng pera? Tanong ni Jericho sa kanyang sarili. Sa oras na ito ay nabuksan ng kanyang isipan na hindi ka rin magkakaroon ng magandang kinabukasan kung sakaling manatili ka sa pagtatrabaho sa sariling bayan. Nagsimulang mainggit si Jericho sa kanyang mga katrabaho dahil talagang hindi sumasapat ang kanyang sweldo. Kung manatili ako dito, ay baka kahit 10 taon akong magtrabaho, ay hindi ako magkakaroon ng sarili kong bahay. Ano kaya ang dapat kong gawin? Tanong ng binata sa kanyang sarili. Sa pag-uwi ni Jericho sa kanilang bahay ay napansin ni Mang Florentino na parang may malalim na iniisip ang kanyang panganay na anak. Anak, kanina ka pang titig dyan. May problema ka ba? Nagtatakang tanong ng kanyang tatay. Nakapagtapos nga po ako sa aking pag-aaral, pero maliit naman po ang aking sweldo. Kailangan ko po mag-isip ng ibang pagkakakitaan para mapagsabay ko po ang pagtulong sa inyo at ang pagtupad sa aking mga pangarap. Sagot ni Jericho. Anak, ganyan talaga ang buhay dito sa ating bansa. Hindi ka magiging mayaman kung isa kang empleyado dahil sobrang baba talaga nila kung magpasweldo. May mga taong mayaman pero naging maunlad sila nang dahil sa negosyo. Paliwanag ni Mang Florentino. Nang dahil doon ay patuloy na nag-iisip ang binata kung ano ang dapat niyang gawin. Nang biglang pumasok sa kanyang isipan ang pagiging isang OFW. Tay, papayagan niyo po ba ako kung sakaling magtrabaho po ako sa ibang bansa? Tanong ni Jericho. Ikaw ang magdedesisyon niyan, anak, dahil ikaw ang nakakaalam kung hanggang saan ang kakayanan mo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na mahirap ang buhay doon dahil wala kang pamilyang tatakbuhan sa oras ng kalungkutan. Pangaral ni Mang Florentino. Pero sa isip ni Jericho ay ito lamang ang tanging paraan para kumita siya ng malaking halaga ng pera. Nag-ipon muna siya ng pera at iniasa niya muna ang lahat ng gastusin sa kanyang mga magulang. Kinumpleto niya ang kanyang mga papeles para mabilis siyang makaalis. Lumipas ang 5 buwan niyang pag-iipon ay sa wakas, maayos na ang lahat. Nay, tay, pasensya na po kayo kung isinikreto ko ito. Pero sa 1 linggo po ay aalis na ako patungo sa ibang bansa para po magtrabaho. Malungkot na sabi ng binata. Talagang gulat na gulat ang mag-asawa nang dahil sa kanilang nalaman. Ngunit wala naman silang ibang magagawa dahil ito ang kagustuhan ng kanilang anak. Kung yan ang gusto mo, anak, ay wala kaming magagawa. Malaki ka na at alam namin na alam mo na kung ano ang tama at mali. Basta, palagi mong iingatan ang iyong sarili at tumawag ka lang sa amin kung mayroon kang problema. Malungkot na sagot ni Aling Susan. Lumipas ang 1 linggo ay nakaalis na si Jericho at sa kanyang pagtungtong sa ibang bansa ay agad siyang nagtrabaho. Ibang kalungkutan ang kanyang nararamdaman matapos siyang mapalayo sa kanyang pamilya. Kahit sobrang nangungulila siya sa mga ito, ay wala siyang ibang magagawa kundi ang magtiis na lamang. Lumipas ang 1 buwan ay nagpadala ng pera si Jericho sa kanyang pamilya. Anak, bakit naman sobrang daming pera ang iyong ipinadala? May natira ka pa ba para sa iyong sarili? Tanong ni Aling Susan sa telepono. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Malaki po ang aking sweldo at nakakaipon din naman po ako dito. Ang kalaban ko lang po talaga dito ay ang matinding kalungkutan. Sagot ni Jericho. Talagang inaasahan ng binata na magiging maayos na ang buhay ng kanyang pamilya. Makakapagtapos ang kanyang kapatid sa pag-aaral nang wala silang pinoproblema sa pera. Ngunit si Aling Susan at Mang Florentino ay hindi umaasa sa pera ng kanilang anak. Patuloy silang nagtatrabaho bilang isang magsasaka upang masuportahan ang kanilang pamilya. Lumipas ang 1 taon na pagtatrabaho ni Jericho sa ibang bansa ay talagang inaasahan niya na magaan na ang buhay ng kanyang mga magulang. Sa tulong ng mga pera na kanyang ipinapadala ay alam niya sa kanyang sarili na masarap na ang kinakain ng mga ito. Hello, Nay, kumusta na po kayo? Magaan na po ba ang inyong buhay? Masayang tanong ng binata. Oo naman, anak. Maraming salamat sa mga ipinapadala mong pera.
Nahihiya na nga kami sa'yo dahil ikaw ang nagpapakahirap, sagot ni Aling Susan. Wala naman pong problema dahil gusto ko po talaga itong gawin. Pati marami na din naman po akong naiipon para po sa aking sarili, sagot ni Jericho. Ang hindi alam ng binata ay hindi pinapakailaman ng mag-asawa ang kanyang ipinapadalang mga pera. Gusto nila na sa pag-uwi ni Jericho ay tsaka nila ibibigay ang pera dito. Bumabawas lamang sila ng pera sa tuwing kinakapos sila. Ngunit kapag hindi naman nila kailangan ay hindi nila ito para iasa. Lumipas pa ang mga taon ay patuloy na nagpapadala ng pera ang binata. Ngunit hindi pa rin ito nalalaman ang sikreto ng mag-asawa. Nakatapos na rin si Melanie sa high school kaya magiging malaki ang gastusin nito sa kanyang pagtungtong sa kolehiyo. Tay, gusto ko po sanang pag-aralin si Melanie sa isang pribadong eskwelahan. Dadagdagan ko na lamang po ang aking ipinapadala, sabi ng binata sa telepono. Naku anak, sobra-sobra na ang ipinapadala mong pera. Hindi mo na kailangan na dagdagan pa. Halos kalahati na ata ng iyong sweldo ang ibinibigay mo sa amin, sagot ni Mang Florentino. Sabi ko naman po sa inyo na huwag po kayong mag-alala. Totoo pong malaki ang aking sweldo at umaabot po ito ng 100,000, paliwanag ni Jericho. Pero anak, ang tagal mo na dyan sa ibang bansa. Kailan mo babalak umuwi? Nangungulila na talaga kami sa'yo at gusto ko na naming mayakap ng nanay mo, malungkot na sabi ni Mang Florentino. Nang dahil doon ay napabuntong hininga ang binata dahil nag-extend pa siya ng 3 taon para magtrabaho sa ibang bansa. Mga 4 na taon pa po tay bago po ako umuwi. Pero pangako ko po sa inyo na sa akin pag-uwi ay hindi na po ako para bumalik pa dito. Nag-iipon lang po talaga ako ng pera para makapagpatayo ng sariling negosyo, mahinang sagot ni Jericho. Ganun ba anak? Sige, paalam na muna dahil may gagawin lang kami ng iyong nanay. Mag-iingat ka palagi anak, paalam ng matanda. Talagang malaking halaga na ng pera ang naiipon ng mag-asawa. Ngunit nalungkot ang dalawa matapos nilang malaman na 4 na taon pa bago umuwi si Jericho. Gusto ko na talagang mayakap ang ating anak. Ang tagal na natin siyang hindi nakikita, naluluhang sabi ni Aling Susan. Huwag kang mag-alala sa kanya dahil tinutupad niya lang naman ang kanyang mga pangarap. Alam mo naman na sa kanyang pag-uwi ay mas gaganda ang kanyang buhay nang dahil sa iniipon natin ang kanyang pera, sagot ni Mang Florentino. Walang ibang ginagawa ang mag-asawa kundi ang magtrabaho at ipunin ng pera na pinapadala ng binata. Ayaw nilang umasa sa pera ng iba hanggat kaya nila na magtrabaho para buhayin ang kanilang mga sarili. Lumipas pa ang mga taon ay ganito pa rin ang nangyayari. Wala pa rin kaalam-alam ang binata sa mga kilos ng kanyang mga magulang. Hanggang sa isang araw ay ito na ang araw ng pag-uwi ni Jericho. Talagang hindi malaman ng binata kung ano ang mangyayari sa kanya. Halong saya at kaba ang dumadaloy sa kanyang puso dahil muli na niyang makakapiling ang kanyang kapatid at mga magulang. Ngunit bigla na lamang itong napatulala nang makita ang mag-asawa. Nay, Tay, bakit po ganyan ang itsura niyo? 8 taon na po ang lumipas, pero yan pa rin ang mga suot niyong damit. Kumusta na po ba si Melanie? At ano po bang ginagawa niyo sa mga perang ipinapadala ko? Galit na tanong ni Jericho. Nasa eskwelahan pa ang kapatid mo at sa 1 linggo ay makakatapos na siya sa kanyang pag-aaral. Tulad nga ng sabi mo ay nag-aaral siya sa isang pribadong paaralan. Maya-maya ay uuwi na din yun, sagot ni Aling Susan. Talagang biglang nanlambot ang mga tuhod ng binata. Hindi niya malaman kung saan ginagastos ng kanyang mga magulang ang pera na kanyang ipinapadala. Hirap na hirap po ako sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Tapos ganito pa ang gagawin niyo sa akin? Hindi niyo man lang naipaayos ang ating bahay. Saan niyo po ba ginagastos ang pera na aking pinaghirapan? Inis na sabi ni Jericho na halos pumatak na ang mga luha nang dahil sa sobrang galit. Ngunit bigla namang dumating ang kanyang kapatid. Maayos ang itsura nito at higit sa lahat ay mukha itong mayaman. Kuya, maraming salamat dahil umuwi ka na dito.
Umiiyak na sabi ni Melanie, sabay yakap sa binata. Nang dahil doon ay tumigil sila sa kanilang pagtatalo. Hindi pa rin mawala ang pagkaseryoso sa mga mukha ni Jericho. Anak, hayaan mo muna na magpaliwanag kami ng iyong tatay. Sumama ka sa amin at may ipapakita kami sa iyo. Pagmamakaawa ni Aling Susan. Nang dahil doon ay sumama naman ang binata sa loob ng kanilang maliit na kwarto. Talagang halos walang nagbago sa kanilang bahay, kaya lalo siyang nakaramdam ng galit sa kanyang puso. Ngunit bigla itong napalitan ng pagkagulat nang buksan ng kanyang ama ang isang malaking bag na naglalaman ng sobrang daming pera. Nay, Tay, ano pong ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Jericho. Iniipon namin ang bawat pera na ipinapadala mo. Hindi mo kami responsibilidad, anak, at ang aming pangarap ay ang matupad mo ang iyong mga pangarap. Binabawasan lamang namin ng pera tuwing hindi sumasapat ang aming kinikita para sa pag-aaral ng kapatid mo. Paliwanag ni Mang Florentino. Dito nalaman ng binata na hanggang sa huli ay siya pa rin ang iniisip na mag-asawa. Hindi niyo po kailangan gawin ang bagay na to dahil nagpapadala po ako ng pera para gumaan ang buhay niyo. Umiiyak na sagot ni Jericho. Maaaring tama ka, pero kami ang mga magulang mo. Gagawin namin ang lahat upang maging masaya ang aming mga anak. Hindi namin gusto ang umasa. Ang gusto namin ay ang maging maligaya. Masaya na kami na alam namin sa aming sarili na maganda na ang iyong buhay. Paliwanag ni Aling Susan. Talagang agad nawala ang galit sa puso ng binata at napalitan ito ng sobrang paghanga. Sobra-sobra talaga ang pasasalamat niya sa Diyos dahil binigyan siya nito ng sobrang buting mga magulang. Lumipas ang isang linggo ay umattend sila sa graduation ni Melanie at pagkatapos noon ay nagdesisyon sila na magpagawa ng isang malaking bahay. Nagtayo din si Jericho ng isang negosyo na magbibigay sa kanila ng kita upang makaahon sa pang-araw-araw na buhay. Kuya, pwede bang sa'yo na lamang ako magtrabaho? Tutal, family business naman natin to. Tanong ni Melanie. Aba, oo naman, para hindi ka na mahirapan sa paghahanap ng pwedeng mapasukang trabaho. Malaki na naman ang naipon ko. Samahan mo pa ng mga itinabing pera ni nanay at tatay. Nakangiting sagot ni Jericho. Si Mang Florentino at Aling Susan naman ay masayang masaya habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak. Kahit pagsasaka lamang ang kanilang hanap buhay, ay napagtapos naman nila ang dalawang anak sa kanilang pag-aaral. Isang araw ay isinama ni Jericho ang kanyang pamilya sa tindahan ng sasakyan. Hindi sila makapaniwala na agad itong binayaran ni Jericho. Lumipas ang isang buwan ay kung saan-saan sila namamasyal. Ito talaga ang pangarap ni Jericho sa kanyang buhay, ang maranasan ng kanyang mga magulang, ang isang marangyang buhay. Nay, Tay, maraming salamat po sa lahat. Kahit kailan po ay hindi ko po pinagsisisihan na kayo ang aking mga magulang. Sobrang proud po ako sa inyo dahil kahit simple lamang po ang inyong trabaho ay napagtapos niyo po kami sa pag-aaral. Masayang sabi ni Jericho. Nagpapasalamat din kami sa iyo, Jericho, nang dahil sa pagiging isang mabuti mong anak. Higit sa lahat ay napakabuti mo rin kuya sa iyong kapatid dahil kahit na kailan ay hindi mo siya pinabayaan. Nakangiting sagot ng mag-asawa. Simula noon ay mabilis na umunlad ang kanilang negosyo. Nadagdagan pa ito ng iba't iba pang pagkakakitaan at nang dahil doon ay hindi na muling umalis ang binata patungo sa ibang bansa. Ang gusto nito ay ang makapiling na lamang ang kanyang pamilya. Lumipas pa ang mga taon ay nakahanap na si Jericho ng kanyang babaeng iibigin. Nagpakasalang dalawa at nagkaroon ng mga anak. Talagang hindi makapaniwala si Mang Florentino at Aling Susan dahil puro saya na lamang ang kanilang nararanasan. Nay, pwede po bang alagaan niyo muna ni tatay ang inyong dalawang apo? May pupuntahan lamang po kami ng aking asawa. Pakiusap ng lalaki. Oo naman anak, mas gusto nga namin na kami ang mag-alaga sa kanila. Masayang sagot ng mag-asawa. Hindi masama ang maging isang mahirap
Ang masama ay yung wala ka namang pera, pero kung umasta ka ay para kang isang mayaman. Hindi lahat ng tao ay ipinanganak na mayroong marangyang buhay. Ngunit hindi naman ibig sabihin nito na hindi ka na pwedeng umasenso. Mahalin mo ang iyong mga magulang at huwag mo silang pababayaan. Huwag mo silang susumbatan dahil hindi mo alam ang kanilang pinagdadaanan. Imbes na magalit ka sa kanila ay bakit hindi mo sila tulungan? Oo nga, at hindi responsibilidad ng isang anak ang kanyang mga magulang. Ngunit bilang isang tunay na anak ay dapat mo silang igalang. Huwag mo silang iiwan sa kanilang pagtanda dahil inaalagaan ka nila simula sa iyong pagkabata. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.